Winasak ng Trade Department ang libu-libong produkto na hindi umano dumaan sa tamang pagsusuri. Kabilang diyan ang ilang helmet na importante pa namang proteksyon ng mga motorista. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinagpupukpok na, pinagulungan pa ng pison ang libu-libong mga helmet, vape, toilet bowl, monoblock chairs at mga paputok sa parking area ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau sa Makati. Ayon sa DTI, walang PS mark o ICC sticker ang mga produkto. Natanda na dumaan sa pagsusuri ang kalidad ng mga ito. Ganda ng kulay no? Bilang isang rider, alam natin na ang helmet ang isa sa pinaka-importanting proteksyon natin pag bumabiyahe sa kalsada. Pero gaano man nakakaakit ang disenyo o ang presyo nito, hindi natin dapat tinatangkilik kung hindi ito pasado sa quality standards. Wala tayong assurance kung safe ito for our consumers. Yung quality nito, hindi rin tayo sigurado. Ang rider na si Ebenezer Ramos halimbawa, hindi sigurado sa kalidad ng helmet na ginagamit kaya kakaba-kaba sa kalsada. Alam ko naman po na na medyo diado pa tayo sa ganitong helmet, but eventually sooner or later siguro by next week or next month makakabili na po ako ng mas magandang helmet. Yung usually yung mga branded ranging from 3K and up po. So medyo yung 3K tawag dito, mambibili mo na po yun ng pagkain . Pag dumaan sa DTI process yan, mag-i-issue tayo ng PS mark and ICC sticker. So ang reminder natin sa ating consumers, itong mga produkto, always look for the PS mark and ICC stickers. Ang mga vape naman na ito, may mga disenyong pwedeng ikatuwa ng mga kabataan. Ito yung mga may flavor descriptors, yung mga gumagamit ng cartoons and anime appealing to the minors. Kasi klaro naman po, under the vape law, which is already effective now, bawal yung mga vape products na targeted towards minors. Babala ng DTI, bukod sa multa, maaaring maipasara ang negosyo kung hindi susunod sa batas. There are instances na nakalagay po sa batas kagaya sa vape law, on third offense pwede na po namin ikansela yung kanilang business registration at irekomenda na yung kanila pong license to operate, business permit, ay ma-revoke po. Siniguro naman ang kagawaran ng proper disposal ng mga sinirang produkto. Yung mga bagay na pwede natin i-recycle. Pero sinisiguro natin na yung mga nakokolekta at nako-confiscate, hindi babalik sa merkado. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.